From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation. Works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ang subject natin na marami ang nag-request na ibalik natin, lalong-lalo na sa television ministries natin, mga kapatid, upang ma-share sa lahat ng mga tao, ay walang iba kundi ang subject ng tithes and offering. Masaya ba kayo? Kung masaya kayo, ay sumigaw ng Praise the Lord. Praise the Lord. Masaya ba kayo pag ang subject natin ay tithes and offering? Lahat kayong nasa telebisyon nanonood, masaya ba kayo? Alam ko, kayong lahat ng mga anak ng Diyos naririyan ay masaya kayo. Sino ang hindi masaya sa subject ng tithes and offering? Ang demonyo. Bakit hindi masaya ang demonyo? Sapagkat ang tithes and offering na subject, pagka sinunod natin, ay susi ng ating pagpapala. At ayaw ng demonyo na kayo ay pagpalain ng Diyos. Gusto niyang maging sinungaling ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Ngunit sa umagang ito, lahat ng mga anak ng Diyos na tunay, napakalaki ng kanilang ngiti. Sapagkat ang subject na ito ay subject na magbubukas sa pintuan ng pagpapala upang matanggap ang tinatawag na abundant life. Anong sabi ng Word of God? Ang kaaway, ang magnanakaw ay pumunta rito upang pumatay, magwasak, at magnakaw. Ngunit ang anak ng Diyos ay pumunta rito upang magbigay ng buhay. Buhay na masagana. Favorite subject ko ito. Isa sa mga favorite subject ko ito sa banal na kasulatan sapagkat isa sa mga dalangin ko ay ang mga anak ng Diyos sa bawat sulok, pagpalain, hindi lamang sa kanilang spiritual, kundi ganun din naman sa kanilang financial. At wala pong ibang susi sa banal na kasulatan, kundi ang iniutos ng Panginoon na hanggang ngayon ay applicable kung ating susundin. Alam ninyo mga kapatid, pagpapala ang pinag-uusapan, hindi na-expire ang pagpapala ng Panginoon. Na-expire ba ang pagpapala ng Panginoon?
God's blessings is without expiration. Minsan bumibili kayo ng mga produkto, mga gamot, mga produktong pagkain, tapos titinin nyo sa tabi ng karton, merong expiration date. Ngunit ang pagpapala ng Panginoon, pagkapagpapala ang pinag-uusapan, hindi na i-expire yan. Sinasabi ng iba, Pastor, yan tithes na yan, Old Testament naman yan. Hindi na natin dapat sundin ngayon. Mga kapatid, hindi na i-expire yung mga moral at mga blessings ng Panginoon, whether they are written in the Old Testament or in the New Testament. They do not expire. Old Testament naman yung huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw. Di ba Old Testament yun? Sundin pa ba natin ngayon? Kung susundin natin ang logic ng iba, na Old Testament yan, huwag na nating sundin ngayon, pati yung huwag ka nang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, 10 Commandments, huwag mo nang sundin dahil Old Testament yan. Kaya pala napakaraming magnanakaw na mga ngaral. Amen? Kaya napakaraming mga ngaral na magnanakaw. Sinong ninanakawan? Hindi tao. Diyos ang ninanakawan. Bakit sila magnanakaw? Sabagat hindi nila itinuturo ang tithes and offering. Yan ang ating topic na pag-aaralan sa umagang ito. Is it God's perfect will to give tithes and offering? Bawat kasagutan at bawat katanungan ay sasagutin natin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na tayo ay magbigay ng tithes and offering? Is it God's perfect will to give tithes and offering today? Ang kasagutan dyan ay malaking yes. Oo. Lahat ay magsabing oo. Lakasan ninyo para mapahiya naman ng demonyo. Oo. Kalooban ng Diyos ang pagbibigay ng tithes and offering ngayon. Tunghayan po natin mga kapatid ang banal na kasulatan dito sa Malakay chapter 3 na siyang talagang pinaka basis ng pagbibigay ng tithes na walang kupas hanggang ngayon sa ating kapanahunan. Malakay chapter 3 verses 8 to 10. Nakamarka na ba sa Bible ninyo yan? Kung minarkahan na ninyo noon, markahan na naman ninyong muli sa mga sandaling ito. Ito ang sinasabi ng Malakay 3, 8 to 10. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sabi ng Diyos yan, ha? Sabi ng Diyos sa tao, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Biro ninyo. Ang magnanakaw, ninanakawan niya yung kapwa-tao niya. Yung kapitbahay niya. Pwede mong pagnakawan yon kasi nakikita mo eh. Pero ang tanong dito, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Sabi ng mga tao, sa ano ka namin ninanakawan? Sinasabi nila yon, sa ano ka namin ninanakawan? Ang sagot ng propeta, sabi niya, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Maliwanag ang Malakay chapter 3 verse 8 na ang hindi nagbibigay ng tithes and offering sa Panginoong Diyos sa lahat ng tinatanggap niyang pagpapalang material at financial ay magnanakaw. Magtago na kayong mga magnanakaw. Huwag na ninyong tawaging ama ko. Huwag na ninyong tawaging kayo ay marunong sa mga salita ng Diyos. Pagka hindi kayo nagbibigay ng tithes and offering o nagtuturo sa iba na hindi magbigay ng tithes and offering,
magnanakaw kayo. Kung magnanakaw ang isang tao sa salita at sa Diyos, sino ang kanyang pinagmanahan? Natural, ang demonyo. Sapagkat ang demonyo ay magnanakaw. The thief came forth but to steal, to kill, and to destroy. Kaya sa umagang ito, sa mga sandaling ito, mga kapatid, napakahalaga ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa parting ito. Okay, ang verse 9, kayo'y nangagsumpa ng sumpa. Yan, ang ibig ng demonyong manatili kayo riyan. Pagka hindi tinuturo ang tithes and offering, kayo ay mananatili sa ilalim ng sumpa. Kaya napakaraming Kristiyano dito sa Pilipinas, halos ata 83% ng Pilipinas, Kristiyano. Pero tingnan ninyo ang sumpa naman sa Pilipinas. Napakalaganap ng sumpa sa Pilipinas. Generally, makikita ninyo, the Philippines is a poor country. Bakit? Kristiyano tayo, tumatawag tayo, the only Christian nation in Asia. Ngunit, mga kapatid, karamihan magnanakaw ng tithes. Kaya, hindi po nagmamaliw ang salita ng Diyos na sinabi niyang, kayo'y nangagsumpa ng sumpa. Pag-aaralan natin kung anong mga sumpa mamaya. Sapagkat inyo akong ninakawan. Bakit tayo isinumpa? Bakit sinabi niyang kayo'y nangagsumpa ng sumpa? You are cursed with a curse. Why? Because you have robbed me. Sapagkat inyo akong ninakawan. Amen? Kaya kayong mga nanonood ng inyong television, pakasulatin ninyong mga verses na yan at huwag ninyong pabayang linlangin kayo ng iba sapagkat maliwanag ang salita ng Diyos. Lahat kayong mga tumatawag sa Panginoong Panginoon, eto, mga salita niya at ito'y mga susi ng ating pagpapala. Nakadedicate po para sa ikalalago, ikapagpapala ng lahat ng mga anak ng Diyos na nanonood at nakikinig ng aking pangangaral sa lahat ng panahon. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Sinabi sa Israel yan, sapagkat sa lahat ng mga bansa, ang Israel lamang noon ang pinaka-Kristiyano. Ngayon, sa Asia yata, ang pinaka-Kristiyano lamang ay ang Pilipinas. At tingnan nyo, ginagawang misyonary ang mga Pilipino kahit saang bansa. Kahit saan ka pumunta, may mga Pilipino. Baka tayo ginagawang spiritual Israelite ng ating Panginoon. At ang pangungusap na ito ay para rin naman sa atin, sapagkat tayo ay kumikilala rin sa Kanya tulad ng pagkilala ng Israel noon sa Kanya. Ganyan na rin ang ating pagkakailala sa ating Panginoon. Kaya applicable na applicable ang mga salitang ito para sa atin. Anong sinabi, mga kapatid, nitong buong bansa? Isinumpa sapagkat magnanakaw. Anong ninanakaw sa Diyos? Every time that you deny God of His tithes and offering, you are a thief. You are a robber. Magnanakaw ka. Huwag mo nang sabihin mangangaral ako. Huwag mo nang sabihin ako'y Kristiyano. Huwag mo nang sabihin ako ay malakas tumawag sa Diyos. Pagka ikaw ay hindi nagbibigay ng tithes and offering, magnanakaw ka. Humarap ka na lang sa salamin at sabihin mong magnanakaw. Mukha nga magnanakaw eh. Ano ang sabi ng verse 10? Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon. Ito na mga kapatid ang pinakahihintay natin. Sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hallelujah!
Kung lahat ng mga Kristiyano ay matapat sa mga bagay na ito sa pagbibigay, ang lahat ng mga defeats ninyo temporary. Ang lahat ng mga karukhan ninyo temporary. Sapagkat ang Panginoon isang araw magbubukas ng kanyang dungawan sa langit at ihuhulog sa inyo ang isang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Hallelujah! Amen! Kaya, ano ang mga pangako ng Panginoon na kanyang ibinigay kung tayo ay magbibigay ng tithes? Ihuhulog niya ang pagpapalang walang silid na kalalagyan. Ipinangako ba ng Panginoon yan? Saan matatagpuan yan? Malachi chapter 3 verse 10. Kung namarkahan na ninyo yan, markahan ninyong muli at huwag ninyong pabayang magsinungaling ang demonyo sa inyo na hindi na applied ngayon yan. Kaya sinasabing, huwag na kayong magbigay ng tithe sapagkat Old Testament yan. Ang Old Testament ay salita pa rin ng Diyos. Ang mga pagpapalang pangako rito, walang expiration date. Ito ay aplikado hanggang ngayon sa ating panahon. I-claim natin ang pagpapalang yan. Bakit ko nasasabi yan? Sapagat ang ministering ito, ang unang pinagpala ng Panginoon na walang silid na kalalagyan. Amen! Wala tayong hiniling sa paglilingkod na ito na hindi pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos at walang silid na kalalagyan. Nasasabi natin yan sapagkat ito ay nangyayari sa ating ministry. At pinagpapala talaga ng Panginoon. Hindi ko gustong tayo lang pagpalain ng Panginoon. Gusto ko lahat ng mga anak ng Diyos ay magkakaroon ng pagpapala habang sila ay naghihintay sa Panginoon sa mundong ito. Sino ang mga taong nakapagbigay ng tithes nung wala pa ang dispensation ng batas ni Moses? Kasi may mga argument ngayon ng mga tao Sinasabi nilang hindi na dapat magbigay ng tithes sapagkat yan ay binigay na batas sa batas pa ni Moses. Kaya nung pinalitan ng batas ni Moses ay pinalitan na rin ang tithes. Alam niyo mga kapatid na hindi po nagpasimula sa batas ni Moses ang tithes? Ito ang mga record ng mga taong nagbigay ng tithes before the dispensation of the law. Pakinggan po natin, si Abraham at si Jacob nagbigay ng tithes before the dispensation of the law. Genesis chapter 14 verse 20. Ganito ang sinasabi, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng inyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 1/10 bahagi ng buong samsam. Genesis pa ito mga kapatid. Wala pa si Moses dito. Si Abraham na patriarka ng ating paglilingkod, nagbibigay na ng 1/10 bahagi. No wonder Abraham is blessed by the Lord in all things. Pinayaman talaga siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Nakarecord po sa banal na kasulatan yan. At dito naman sa Genesis chapter 28 verses 20 to 22, ay ganito naman ang sinasabi. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ng Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na ano pat ako'y makakabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 1/10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Si Jacob nagbibigay ba ng tithes? Matagal-tagal pa bago lumitaw si Moses, si Jacob at si Abraham ay may record na nagbibigay ng tithes. Si Jacob ba ay pinagpala ng Panginoon? Pinagpala siya.
pinalitan nga ang pangalan niya, ginawang Israel, na hanggang ngayon ay siyang piniling bayan ng ating Panginoong Diyos. At makikita natin sa record na siya ay binigyang proteksyon, na siya ay pinagpala noong siya ay galing sa pamamahay ng kanyang father-in-law na si Laban. Pagkatapos umalis, ang pagpapalang daladala niya ay hindi matutumbasan sa mga pagpapalang tinatanggap ng ibang tao. Talagang siya ay sinamahan, talagang siya ay pinagpala ng ating banal na Diyos dahil sa kanyang pagbibigay ng tithes. Lahat ng nagbibigay ng tithes ay tunay na mga anak ng Diyos. Ang lahat ng nagbibigay ng tithes ay tunay na mga sumasamba sa Kanya. Ang lahat ng nagbibigay ng tithes at sumusunod sa Kanyang mga kalooban, sa mga nakasulat na yan, walang salang pagpapalain ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon na ating sinasamba ay hindi Diyos na sinungaling. May nagtatanong kung meron daw sacrificial giving o offering dito sa banal na kasulatan. Meron bang sacrificial giving sa bagong tipan? Meron bang sacrificial giving sa bagong tipan? Tingnan natin mga kapatid ang 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 8. Kung ano ang sinasabi. Bukod dito, mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sabagat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa kanilang sariling kalooban, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito, at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat namanhik kami kay Tito na yamang siya'y nagpasimula ng una, ay siya rin naman ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Datapwat yamang kayo'y nagsisagana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya at pananalita at kaalaman, at sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Kita ninyo dito mga kapatid, sa verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Kikita po natin dyan kung ano ang tunay na diwa ng sacrificial giving. Taga Macedonia, kung ihahambing natin sa standard ng ibang simbahan, sila ay talagang dukha. Ngunit sinabi ni Pablo, I am witness that in your power you have given, and also beyond your power you have given. Makikita natin ang ibang mga talata ng sacrificial giving naman dito sa Acts chapter 2 verses 44 to 45. Ito mga kapatid ang isang example ng isang paglilingkod na ating sinusunod, na kung saan merong sacrificial giving. Acts chapter 2 verses 44 to 45. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo,
sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Nagsisikain sila ng kanilang pagkain may galak at may katapatan ng puso. Kikita ninyo rito sa New Testament kung ano ang tinatawag na giving. Hindi lamang pala mga kapatid, giving na offering, kung tutunghayan natin ang mga talatang ito, kundi talagang sila pala, mga kapatid, ay nagbibigay na may dalang sacrifice. Sapagkat pati na yung kanilang mga ari-arian, pinagbibili nila at pagkatapos i-distribute sa iba sa kanilang mga pangangailangan. Ngayon, ang katanungan na aking itatanong at ating sasagutin na maaaring katanungan ng maraming mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang ito ay walang iba kundi ang mga ipinangakong pagpapala at mga pagsumpa na nakatied up sa Malachi chapter 3 verses 8 to 12. Sapagkat sinabi rito, you are cursed with a curse. At dito sa banal na kasulatan, mababasa lamang natin ang mga sumpa na isinulat dito sa banal na kasulatan, dito sa Deuteronomy chapter 28. Sa Deuteronomy chapter 28, naririyan po ang nakatali na mga sumpa at pagpapala na may kaugnayan sa Malachi 3:8 to 12. Kung kayo ba ay nagbibigay ng tithes, pagpapalain kayo? May pangako ba? Saan makikita ang pangako ng Panginoon? Malachi chapter 3. Kung kayo ay hindi nagbibigay ng tithes, may sumpa ba? Saan nakasulat ang sumpa? Sa Malachi chapter 3 verse 8. Gusto ba ninyong matunghayan kung ano ang mga pangakong pagpapala kung kayo ay magbibigay ng tithes? At gusto rin ba ninyong malaman kung ano ang mga sumpa kung hindi kayo magbibigay ng tithes? Eto mga kapatid, ang tali na may kaugnayan sa sinabi ng Malachi chapter 3 verses 8 to 10. May pangakong sumpa at may pangakong pagpapala. Kung ikaw ay susunod, pagpapala. Kung ikaw ay susuway, sumpa ang ibibigay. Tunghayan natin dito sa Deuteronomy chapter 28 at magpapasimula tayo ng verse 1. Medyo mataas-taas ito, pero kailangan mga kapatid na talagang malaman ng bawat Kristiyano para magkaroon ng kasagutan ang buhay ng bawat isa na sinasabing, naglilingkod naman ako sa Panginoon. Bakit ganito ang tinatanggap ko? Mga kapatid, eto, pakinggan natin sapagkat wala pong sala na ang mga salita ng Diyos, Old Testament o New Testament, pagka may kaugnayan sa pagpapala at sumpa, walang expiration date. Amen. Babasahin pa ba natin? Okay, tunghayan natin. Ito ang mga pagpapala kung ikaw ay susunod. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo. Ang lahat ay magsabing, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo. Ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa inyo. At aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ano ang unang tinig na ating didinggin upang mayroong taling pagpapalang kaakbay doon? Malakay. Sapagkat yan ang verse o yan ang talata, mga kapatid, na nagdadala ng pangakong pagpapala kung iyong susundin. At ito ay tied up sa Deuteronomy 28. Basahin natin ang mga pagpapala na aabot sa atin na wala ng silid na kalalagyan. Aabot sa atin yan. Sinungaling bang Panginoon? Ang demonyo ang sinungaling.
Sinabi ng demonyo, huwag na ninyong pansinin yan, sapagkat wala nang kwenta yan. Hindi na mangyayari sa buhay natin yan. Mga kapatid, pagka sinusunod natin at nakatali ang pananampalataya at paniniwala natin sa mga salitang yan, ang lahat ng ipinangako niya ay kanyang susundin, sapagkat siya ay Diyos ng katotohanan at hindi Diyos ng kasinungalingan. Tingnan natin ang mga pagpapalang ito na aabot sa atin. Naku, lumulukso ang puso ko sapagkat yung dalangin ko na talagang mangyayari sa lahat ng mga anak ng Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa pangaran. Alam mo, ang nangyayari ngayon sa lahat ng mga Kristiyano, halos kadimalasan. Walang mabuting kapalaran. Ngunit kung ikaw pala ay tunay na anak ng Diyos, pumunta ka man sa syudad, mapalad ka. Maleta lang ang dala mo. Pagkatapos mga kapatid, ikaw pala'y lalago at pagpapalain ng Panginoon. Ang nangyayari ngayon, so maraming Kristiyano, pumunta sa syudad, maraming pera. Paglabas niya sa syudad, kahit isang kusing, wala na ang bulsa. Dimalas. Maraming Kristiyano, dimalas ang buhay. Bakit? Hindi nila nakita ang pinakapunot dulo ng kanilang kadimalasan. Eto mga kapatid, magiging mapalad ka pala kung papasok ka sa bayan, magiging mapalad ka kung papasok ka sa parang. Pumunta ka man doon sa baryo, pumunta ka man sa syudad, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon sapagkat magiging mapalad ka. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan. Anong bunga ng katawan? Yung mga supling ninyo, yung mga anak ninyo, magiging mapalad ka. Walang lalabas na may kapansanan. Pagpapalain ka ng Panginoon. Karami ang mga Kristiyano ngayon, yung mga anak nila, pagka lumabas, kuminsan 2 ulo. 1 paa. May mga Kristiyano ngayon, lumalabas yung anak nila, napakaraming kapansanan. Magiging mapalad ka sa bunga ng iyong katawan. Yung mga supling ninyo, pagpapalain ng Panginoon, magiging walang kapansanan. Hallelujah. Mapalad ka sa bunga ng iyong katawan at bunga ng iyong lupa. Kung ikaw ay magsasaka, talagang pagpapalain ng Diyos ang lahat ng itinatanim mo. At ang bunga ng iyong hayop, yung mga kahayupan mo. Kung ikaw mga kapatid ay nag-aalaga ng mga hayop, manok, kung ano pa riyan, pagpapalain ba ng Panginoon ang bunga ng iyong mga hayop? Walang salot na pupunta riyan. Ang karagdagan sa iyong bakahan, ang bakahan mo hindi ko konti, dadami yan. Lahat tayo magsabing, dadami. Dadami. Karagdagan lang yung bakahan at mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Alam niyo kung anong buslo? Yung buslo, yung lalagyan ng pagkain. Lalagyan ng bigas. Yung palabigasan mo, magiging mapalad yon. Bawat pumunta ka roon, noon, 1 sako lang ang nakalagay doon. Ngayon, hindi mo na malaman kung paano mong ilagay sapagkat 5 sako na ang nasa sa iyo. Ang palayok mo, magiging mapalad. Bawat dumating ka, tingnan mo yung palayok mo, may kanin. Ngunit ano mga Kristiyano ngayon? Bawat dating sa bahay, pagtingin sa palayok, uling ang nakikita. Kaya hindi mapalad ang kanilang buhay. Palaging may problema. At ang lahat ng problema, ang root cause ay poverty. Sasabihin naman ninyong, yung ibang bansa riyan, hindi naman Kristiyano, bakit pinagpapala ng Diyos? Ang demonyo, pwede rin naman magpala. Pwede kang payamanin ng demonyo. Sino ba ang gusto nating magpala sa Pilipinas? Ang demonyo o ang Diyos? Ang Diyos! Yung ibang bansa, sinasamba nila ang pera. At ang pera, hinahawakan ng demonyo, ibinigay sa kanila. Kaya at all cost, walang Diyos sila, lumalago naman sila. Gusto ba kayong lumagong walang Diyos? Kung kayo'y lumagong walang Diyos, isang araw sasabihin ng Diyos, hoy, buang. Hoy, haling. Ngayong gabi kukunin ang iyong kaluluwa. Sino ang magmamana ng lahat ng inimbak at inipon mo? Yan ang mayaman sa mundong ito, ngunit hindi mayaman sa Diyos. Kaya kung pagpapala ang ating pag-uusapan, kailangan ng Diyos ang siyang magpala sa atin.
Ngayon, mga kapatid, tunghayan natin ang tunay na pagpapala ng ating Panginoon. Anong sabi niya? Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Lahat ng Pilipino ay pagpapalain. Mayroong pagkain araw-araw sa pamamahay. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Anong sinabi ng Panginoon sa verse 7? Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Biro mo? Yung mga kaaway mo, huwag mo nang paginitan pa sapagkat ang Panginoon ang bahala sa kanila. Binigyan sila ng chance na magsisi pagka kumakalaban silang laban sa iyo. Pagkatapos hindi nagsisi, pasasaktan sila ng Panginoon. Pumasok sila sa 100, alam ninyo kung ano ang lalabasan nila? 700. Sa Bisaya pa, magkapuliki o dagan. Amen. Yan ang gagawin ng Panginoon. Ngunit napakaraming Kristiyano ngayon. Sila, mga kapatid, ang nagkakandarapa sa harap ng kanilang mga kaaway. Hindi po dapat maging ganon. Sapagkat pagkatay tumayo sa lahat ng pagpapala, eto ang mga pangakong pagpapalang gagawin niya para sa atin. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig. Bodega? Bodega kayo? Kung wala kayong bodega, bibigyan kayo ng bodega. Mga kamalig mo, bank book mo, kamalig yun. Lahat ng may bank book, magsabing praise the Lord. Natatakot kayo, baka hold upin ko kayo? Hindi. Lahat ng may bank book, may kamalig kayo, magsabing praise the Lord. Pagpapalain ng Panginoon ang inyong kamalig. Kamalig, yung inyong mga bank book, kamalig yan. At sa lahat ng papatungan mo ng iyong kamay ay pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Bago po pinadala yung pastor sa ministry ito, pinaklaim ng Panginoon sa akin ang mga pagpapalang ito. Sabi niya, sabagat ikaw magdadala sa pangalan ko, kahit saan ka pumunta, kailangan ng pagpapala, nakasabay sa iyo. Kailangan may contract ka sa pagpapala. Eto ngayon, mga kapatid, nakikita naman ninyo kung anong ginagawa ng Panginoon sa ating paglilingkod na kahit saan tayo pumunta, anumang patungan ng ating kamay, yan ay pinagpapala ng ating banal na Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Biro mo yan, merong kondisyon ng pagpapala. Hindi como anak ka ng Diyos, automatically pagpapalain ka. May kondisyon kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ano ang susundin nating tinig para sa ating pagpapalang financial at material? Yung nakakabit diyan na talata ng Malakay chapter 3 verses 8 to 10 na may kaugnayan sa pagpapala at sa sumpa na darating sa atin kung susundin natin pagpapala, kung ito'y ating lalabagin, sumpa ang ibibigay ng Panginoon. Pagpatuloy natin, at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Makikita ng lahat ng mga bansa na tayo tinatawag sa pangalan ng Panginoon. Anong itatawag sa atin? Pangalan ng... Anong pangalan ng Panginoon? Sinong nagagalit sa pangalang yan? Ang demonyo. Galit na galit ang demonyo sa pangalan Jesus Christ. Galit na galit sila. Kayo, natutuwa ba sapagkat Jesus Christ, the name above every name? Tatawagin ang kanyang bayan na... Anong pangalan? Sigaw nga ninyo, ang pangalan itatawag sa kanyang bayan? Itatatag tayo ng Panginoon at tatawagin sa kanyang pangalan. Hindi kayo tatawagin sa ibang pangalan. Tatawagin kayo sa kanyang pangalan. Anong ipinahayag na pangalan niya na hindi naihayag sa Old Testament? Ngunit naihayag sa New Testament? Jesus Christ, the name above every name. Yan ba ang pasasakupan ng lahat ng tao?
O bakit nag-aatubili pa yung iba sa inyo? Iwan na ninyo ang pangalang ginawa ninyo at magpasakop kayo sa pangalang makapagliligtas. Anong sinabi mga kapatid ng Acts chapter 4 verse 12? There is no other name given under heaven whereby we must be saved. Wala na daw ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit. Pangalan ang pinag-uusapan dito. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas natin. Anong pangalan yan? Jesus Christ. Sino nagagalit sa pangalang Jesus Christ? Si Satanas. Biro ninyo, mapapaluhod si Satanas. Pagka yan ay binabanggit ninyo, mapapaluhod siya at nagagalit talaga siya. At sisirain niya ang pangalang yan. Ngunit ano mang gawin ni Satanas? Itatayo ka ng Panginoon. Tatawagin ka sa kanyang sariling pangalan. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo. Praise the Lord. Merong pagsaganang hindi sa ikabubuti. Ngunit ipasasagana ng Panginoon ang lahat ng bagay sa iyo sa ikabubuti mo. Sa bunga ng iyong katawan, ikabubuti mo. Walang anak mong rebelde, puro mabait. At sa bunga ng iyong mga hayop, wala kang hayop na susungayin ka. At sa bunga ng iyong lupa, ang lupa mo, bawat tanim mo ng mais, umaani ka, puso ng mais sa isang tanim, tagtatatlo, taga-apat. Merong mga lupa, pinagtaniman mo ngayon, sa susunod na taon, ang mais, mga kapatid, hanggang tuhod na lang. Ngunit ang lupa mo, pagpapalain ng Panginoon, palagi niyang pasasaganain ang lupa mo. Verse 12, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan. Biro ninyo yon. Siya ang magbubukas. Kaya pala, anuman ang pagsisikap mo, pagka hindi binuksan ng Panginoon, ang pagpapala niya, zero balance ang labas mo. Kung ikaw ay tumutupad sa kanyang sinabi na may kaugnayan sa pagpapala, anong sinabi niya? Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan. Bakit in-emphasize ang mabuting kayamanan? Dahil galing sa Diyos. Kasi mayroong masamang kayamanan. Sinong tumama ng kasino kanina? Masamang kayamanan yan. Sinong tumama ng huweteng? Masamang kayamanan yan. Huweteng, sabong, basta kayamanang galing sa sugal, masamang kayamanan. Ang ibibigay ng Panginoon sa iyo, mabuting kayamanan. Pagka mabuting kayamanan, ang lahat ng resulta, kabutihan. Pagka masamang kayamanan, ang lahat ng resulta, masama. Kaya huwag ninyong tanggapin ang masamang kayamanan. Napakaraming pinayayaman ng demonyo. Mag-Japayuki kayo, mag-Brunaiki kayo. Huwag ninyong tanggapin yan. Kahit palimpak-limpak na salapi, pagkagaling sa masama, huwag tanggapin, talikuran. Tanggapin ang mabuting kayamanan lamang. Ano naman ang gusto ng demonyo? Gusto ng demonyo kayo ay mapailalim sa sumpa. Tingnan naman natin mga kapatid, ang 2 Korinto, chapter 2, chapter 11, 13 to 15. 2 Corinthians, chapter 11, 13 to 15. Sapagkat ang mga gayong tao, sino itong mga taong ito? Yung mga nakadamit ministro. Nagsasabing ministro. Nagsasabing membro ako. Nagsasabing ako ay makadiyos. Ngunit hindi naman nagtuturo ng mga kaukulang salita ng Diyos, lalo na sa ikapagpapala ng mga anak niya na nakakabit dito sa mga salita ng Diyos. Ano sila? Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa. Mandaraya talaga. Sinong mandaraya? Biro ninyo, nakasulat yan, may tithes and offering, magbigay ka. Pagkatapos sasabing, walang tithes and offering! Naku, ako'y galit na galit sa mga mandaraya. Hindi mandarayang member lang, mandarayang mangangaral. Ako'y galit na galit sa mga mandarayang mangangaral, mga bulaan. Mandarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran.
na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Tingnan ninyo. Si Satanas daw ay nagbabalat kayong anghel ng kaliwanagan. Hindi daw malayong gawin yun ng mga ministro niya. May mga ministro pala si Satanas. Sino ang ministro ni Satanas? Yung mga nagpapanggap ng mga ministro ni Kristo. Pero mga bulaan. Paano niyo silang makikilala? Hindi itinuturo ang mga ganap na kalooban ng Diyos. Isa na ang tithes and offering. Makikilala ba ninyo ngayon ang mga ministrong tunay? Ang mga ministrong tunay ay ang mga ministro ng Panginoon na ang kanilang layunin ay tulad ng layunin ng Panginoon na turuan ang kanyang mga bayan at ang kanyang katauhan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, lalo na sa kanilang pagpapala. Pagka hindi po nangangaral ang isang ministro ng tithes and offering, bagkus sinasaway at hinahadlangan niya yan, ministro siya ng demonyo. Nagpapanggap lang na ministro ni Kristo. Yan po ang palatandaan. Nagpapasimula na ba kayo magpadala ng inyong tithes and offering? Subukan ninyo ang ministering ito. Ipadala ninyo sa kamalig ng Diyos, sa ministering ito, ang inyong tithes and offering. Tingnan ninyo kung anong pagpapala ang susunod sa inyo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ano ka sa harap ng Diyos pagka ikaw ay hindi nagbibigay ng tithes and offering? Ano ka sa harap ng Diyos? Magnanakaw at tulisan. Biro ninyo mga kapatid. Tapos tatayo ako dito. Sasabihin kong, ministro ako ni Kristo. Pakinggan ninyo ako. Ako ay marunong sa mga salita ng Diyos. Nakahawak Biblia pa. Marunong ako riyan. In fact, ako ang pinakamarunong diyan. Ministro ako ni Kristo. Hindi lahat ng nagdadala ng Biblia, ministro ni Kristo. Pakinggan ninyo ako mga kapatid. Hindi lahat ng nagdadala ng Biblia, ministro ni Kristo. Ministro ako ni Kristo dahil ako ay may Biblia, dahil ako ay religyoso. Eto, pakinggan ninyo ang mensahe ni Kristo para sa inyo. Pakinggan ninyo mula sa ministro ni Kristong naririto. Eto mapagbalat kayo ang demonyo. Pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon para sa inyo. Ako ay ministro ni Kristo. Walang tithes and offering. Naku, tingnan ninyo, pabubuksan ng Diyos sa inyong mga mata, may dalawang sungay ang nagsasalita niyan. Hindi pala ministro ni Kristo yan. Ministro ng kasamaan at ng demonyo. Nagbabalat kayo lamang. Alam ko, magiging controversial ako sa sinasabi kong ito at maraming magagalit sa akin, lalo na yung mga kapatid at anak ng demonyo. Na nagbabalat kayo, yung mga anak ng Diyos na nasa labas, hindi magagalit yun. Matutuwa pa yun sapagkat nabuksan ang mga isip nila. At matutuwa pa sila. Bakit matutuwa ang mga anak ng Diyos? Matutuwa ang mga anak ng Diyos dahil mayroong isang pinahiran ng langis na makakatayo, na matapang, na mangangaral sa pagsusunod sa salita ng Diyos. Matutuwa sila. Ngunit, sigurado na lang na ang pinasukan at sinalinan ng espiritu ng demonyo ay magagalit sapagkat ako'y salungat sa kanilang ginagawa. Gusto nila ang mga anak ng Diyos ay mabaon sa sumpa. Ang mga ngaral na ito ay narito upang kayo'y turuan na makaahon sa sumpa at sumpain natin ang sumpa at tayo ay lumakad sa kasaganaan na ipinangako ng Panginoon sa atin. Pagka may tumayo, ministro ako, tapos nangangaral, walang tithes and offering, naku, wala na yan. Pakamantakin ninyo mga kapatid na yan ay ministro ng demonyong nagbabalat kayo tulad ng kanyang ama na nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Yan ang palatandaan ngayon ng ministro. Sumusunod ba siya riyan? Sapagkat yan ang susi ng lahat ng pagpapala. Kung sinusunod niya yan, siya talaga ay ministro ng Panginoon. Kung hindi niya sinusunod yan, kahit sino pa siya, wala pong kontroversi.
Ako ay magsasalita rito. Anak at ministro ng demonyo yan. Ang hindi nagbibigay ng tithes and offering, ano sa harap ng Diyos? Magnanakaw. Pupunta ba ng langit yan? Kung kaligtasan ang inanak ninyo, eto na ang susi rin ng kaligtasan ninyo. Anong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11? Babasahin po natin ang 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Pakinggan ninyo ito. Ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Lahat ay magsabing, huwag kayong padaya. Ano ang mga ministro ni Satanas na nagbabalat kayong ministro ni Kristo? Mandaraya. Anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mananamba sa Diyos-Diyosan, huwag kayong padaya. Ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw. Ni ang mga magnanakaw, ni ang masasakim, ni ang manglalasing, ni ang mapatungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Walang magnanakaw na pupunta sa langit. Huwag kayong padaya. Walang isang humahadlang at hindi nagbibigay ng tithes na pupunta sa langit. Sapagkat siya categorize na magnanakaw at nakapailalim sa sumpa. Mga anak ng Diyos, yan lamang ang susi na dapat nating pasukan ngayon at kunin sa kamay ng Diyos at pagkatapos buksan ang pintuan ng ating pagpapala at ng ating kaligtasan. Kaya may kaugnayan sa kaligtasan ng pagbibigay ng tithes. Tingnan ninyo, yung nagpapabautismo, pagkatapos nagpapamember at hindi nagbibigay ng tithes, katagalan mga kapatid, siya ay magkakaroon ng rebellious spirit. Pagka nagkaroon siya ng rebellious spirit, hindi na siya magiging katulong sa gawain ng Diyos. Magiging kasalungat siya sa gawain ng Diyos. Pagkatapos, sasawayin siya ng Panginoon. Pag sinaway siya ng Panginoon, manlulupaypay siya. Pag nanlupaypay siya, mababackslide siya. Ang dahilan, ang kanyang hindi pagbibigay ng tithes. Tingnan ninyo mga kapatid, ang lahat na hindi nagbibigay ng tithes na nabautismo sa pangalan ng Panginoon, hindi masigasig sa kanilang paglilingkod. Talagang sila ay off and on sa kanilang paglilingkod. Ngunit tingnan ninyo, pagka kayo nangako, Panginoon, magbibigay po ako ng tithes and offering. Kahit ano po ang pagpapalang tanggapin ko, bibigay ko sa inyo sapagkat may pangako kayong ang pagpapala ay bubuhos naman ninyo sa akin. Tingnan ninyo ang kanilang paglilingkod. Kahit ilang taon pa, pareho lang ang kalakas, lumalakas pa araw-araw. At sila ay katulong sa gawain ng Panginoon. At sila ay magagamit sa gawain ng Panginoon. Sapagkat yan ay may kaugnayan sa kaligtasan. Kahit pa kayo nabautismo, kung hindi kayo nagsisi sa inyong pagmagnanakaw, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Masama bang magnakaw sa tao? Alin ang mas masama? Magnakaw sa tao, magnakaw sa Diyos? Magnakaw sa Diyos, masama. Ito pang mas masama. Kung ako'y magnanakaw sa Diyos, tuturuan ko pa kayo kung paano magnakaw sa Diyos, doble akong masama. Ngunit naririto ang mga ngaral na ito upang mangharal ng kalooban ng Diyos tungkol sa tithes and offering at yan ay pagpapatuloy natin na ipangangaral. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me.
Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.